Isang magandang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, mga ka-TH. At muli po, tayo ay bubuo ng aura meter. Ito mga kababayan, sana masubaybayan nyo po ito. At ito po yung aking gagawin aura meter na akin pong ibabahagi sa inyong lahat. At ganito po yung paggawa natin ng aura meter. At sana po ay inyong masundan. At ito mga ka-TH, ito po yung ating stick rod na medyo maliit dun sa standard ng bronze rod. So ito ay rod pa rin po ito, bronze rod na medyo maliit po siya ng konti. At kapag mag-iikot po kayo nito, pwede po yan 7 kung medyo mahaba-haba po itong ating stick rod. Pwedeng 5, pwedeng 4. Ito po sa pag-iikot natin ito. So ito mga kababayan, mga ka-TH, ito po ay iniikot natin. Dapat meron po tayong pag-iikutan na tubo. Yan, na isasalpak po natin doon. So ito yan mga ka-TH. May guide po ako dyan. So paano ginagawa po itong pagsikot. Ito po ang ating aura meter. Yan, sasalpak nyo po yan. Yan po ay nakalock. Tiyatawag, may lock po yun dyan. Tiyatawag mo ganyan. Yan, nakalock po yan sa loob hanggang dito. Ayan. So pag ikot po nito mga ka-TH ay nasa inyo na po yan kung gaano kalaki at yung pagkakaikot niya ay kung ilan po. Basta sikapin nyo lang po mga kababayan, yung pag-ikot po natin ay medyo tulad po nito, paayon po yan. Huwag po kayo mag-iikot ng medyo nakatagilid yung kanyang pagrolyo ng ating rod. So pwede rin po yan kung medyo kakawang-kawang po tayo dyan dito. At kung mapapansin nyo mga kababayan, mga ka-TH, ito po, yan. Ganyan po yung ayan, pansinin nyo po ito. Ayan. Dapat po yan ay nasa gitna. Ayan. Dapat po yan nasa gitnaan. Ayan. Ito po ating pagbaluktot nitong stick rod. At yan po ay kung itatagilid natin, ganyan po yung magiging itsura niya. Nasa pinakang gitnaan. At ganoon din po ito. Dapat po yan ay magkasalisi sila. Hindi sila kung are. Yan. Ay ito naman kabila, kung papansinin nyo. Ayan, ganyan po yan. Magiging sumada yan. So parehas po sila. Parang naka-positive at negative. At ito rin mga kababayan, pag gagawa po kayo nyan, so ang gagawin po natin dito ay yung double load na tinatawag para po sa ating aura meter. Magkakaroon po ito ng negative at positive. So ito po mga ka-TH, sana masubaybayan nyo po yung paggawa ng aura meter. Ayan. Ito po ay nakahinang na sa loob. Ito po ang ating rod. At ito po yung tinatawag nating positive. At magkakaroon po tayo dyan ng negative. So ito po ay iikutan ninyo dito ng magnetic wire number 23. Iikutan nyo po yan. Pag naikutan nyo po yan, yan po ay may haba na 1 inch yan po. Nakaka-TH, may 1 inch po yan. So kayo na bahala kung may magpapagawa po kayo ng ganito na nakalock na po yan, diretso na po yan sa loob. At ito po yung ating gagamitin na di-thread po yan. May thread po ito na isasalpak po dito sa loob. Ganito yan. Ayan. Nakasalpak po yan dyan. Dyan po ay naka-thread. May thread po yan. So ang haba po ng ating gagawin puluhan, ito po ay nasa
Aabutin po ito ng 12 inch ang haba ng kanyang handle na atin pong gagawin. Ito po ay copper tube. Yan. At ang pendulum naman po niya ay ito rin pong copper tube na 3/8 yung kanyang kapal. At ito naman po ay media na copper tube. Yan, solid po itong copper tube. At ito mga katiis, mga kababayan, ay ginagawa po ito sa pamamagitan po ng ating mga sangkap na katulad nitong stick rod at saka copper tube. At lalagyan na po natin dito mga kababayan ng negative dahil ito po ay positive na. At ito po ay pupuluputan ko muna siya ng masking tape. Ayan. Sana subaybayan nyo po mga katiis para makabisado nyo po yung paggawa kung paano po ginagawa itong aurameter. Na ito po ay double load yung aking gagawin. Pag mag-iikot kayo mga kababayan nitong electrical tape, dapat iisa po yung way kung paano po natin inikot itong magnetic wire, ay dapat ganun din po yung pag-ikot nitong electrical tape. So yan mga kababayan, wag po kayong mag-forward at para makabisado nyo po kung paano kung ginagawa. Tapos nito ay iikot po ulit itong ating magnetic wire, ipapatong natin dito sa electrical tape para magkaroon siya ng negative. Ayan, ito iikot ko lang ito mga kababayan. At ito katiits ay mas papadalain po natin yung paggagawa nito. Yan. So mahalaga po yan na kailangan ay madoble po natin ito pong ating magnetic wire. Kapag naikutan nyo na po yan, tapos tatakloban nyo nitong electrical tape at ibabalik nyo po uli itong magnetic wire pabalik. So yan mga kababayan, sana masundan po ninyo yan. Ito po yung paggagawa ng aurameter na malakas po ito. Yan, abangan nyo lang mga ka-TH. Yan. At ito po ay ating papatakan na ng fuse glue para nakadikit na po yan. Ayan. Pag naikot nyo na po ito, putulin na po din nyo yan. At medyo dapat pang pupulog po nito ay mga kalahating dangkal. At ganoon din po itong ating positive. So ito po ay gagamit po tayo ng 3/8 na copper tube. Sasalpak po natin dito. Yan. At pag nasalpak po natin yan, dapat meron din po ditong tayong ilalagay na ganito mga kababayan. Ito po yung bahayan ng ballpen na siya ilalagay natin dito para medyo sumikip po itong papasok natin na copper tube. So ito po ay luwag dito sa rod. So dadagdagan lang natin mga ka-TH ng masking tape. Yan, nakaganyan po yan. Tapos lagyan mo ng fuse glue at palutan mo na rin po ng masking tape. Ito mga ka-TH, mga kababayan, lalagyan ko lang po yan. At ito mga kababayan, lalagyan ko na po siya ng masking tape. Yan, tignan nyo po mabuti. At ito naman po yung ballpen, ilalagay po yan sa loob. Yan.
Tapos saka po natin lalagyan uli ng fuse glue. Ayan. At papatungan po uli natin dito ng masking tape sa ibabaw para medyo sikip po yan doon sa copper tube na ipapasok po diyan. Yan. Ang ginagawa ko po ito mga kababayan ay ito po yung aurameter na with receiver, pero double load po ito. So ganyan yan. Yan lang po yung gagawin. At tapos isasalpak po yan dito. Pero bago nyo ito ilagay mga kababayan, ay dapat po ito ay bubutasan mo pa rin dito sa dulo. Ayan. Bubutasan mo po yan. Pero dalawa pa ang butas niyan. Yung isa po dyan ay para po doon sa lock natin po ilalagay dito copper, itong magnetic wire na number 18. Diyan po yan ilalak sa isang butas na yan. At eri naman pong isa nagaling po sa negative. Ito ay nagaling sa negative. Ito ay dito nyo po yan ipapasok dito sa isang butas. Ayan, palabas po yan, palabas. At yung isa naman ay papasok sa loob. Ito yung galing po dito sa magnetic wire. So ito mga katits, yan, manurin nyo lang po ito at lalagyan ko po ito ng magnetic wire. So bago nyo po yung lagyan ng magnetic wire, dapat susukatin nyo na po yan kung gaano po kahaba yung ating idadagdag. Ayan, ganyan po yan. Ilalagay nyo sa loob. Ayan. At yung magiging po dito, yung magiging receiver nya with receiver. So puputulin po natin itong stick rod na may haba po siya mula po dito sa kantuhan ito. Ay puputulin po natin yan na mga 4.5 mula po dito sa pinakang kantuhang ito. Yung pinakang kantuhang yan 4.5. So magpapanama po yan. Ayan, tuloy ko lang ito mga katits. At ganito mga katits, mga kababayan, ito pong handle natin ay dapat susukatan nyo po dito sa kantuhan. Yan, kung saan po yan nakalock na mamaya pagka pinasok natin, mamaya pagka pinasok ko yan. So ibig sabihin ito po ay tatansyahin mo na po yan mula din papunta po doon sa receiver. Ayan, ito po yung rod natin na kung saan po yan ipupulupot mamaya. Ayan, ganyan po yung ating gagawin. At ito mga katiits, ito pong unang magnetic wire na unang akin pong ipinulupot, ito po yung papasok dito sa loob. Dito po yan sa pinakang gitna sa loob. At ito pong huli na idinuble ko, dito po yan sa may pangalawang butas na sinasabi ko sa loob po. Yan, at ipahilahin nyo pa para pumatong po dito sa pinakang ibabaw. Kaya mga katits, at yan po ay aking ilalagay. So ito po ay may haba pa rin na 2 3/4. Ayan ang ating copper tube. At sa magnetic wire naman po, punuin nyo lamang yan. At dito po sa dulo ay may dalawa pong butas yan. So ganito yan mga kababayan. So ito po mga kababayan yung pinakang lock nya sa unang lock.
na pagkakapulupot po nitong ating magnetic wire. Ayan, dapat po yan ay kapag nilagay po natin dito yung rod ay sisintro po yan dito sa gitna, tututok po yan, nakatutok. Ganun po yan. Lahat ito mga ka-TH, hilahin po yan. Ito po yung huling pulon, ay ilalagay po yan dito sa, ipapasok po doon sa pangalawang butas. Hilahin nyo po yan. Tapos yan, ganyan lang po kasimple yung paggawa ng ating pong aurameter. Ayan, tapos ito pong nasa loob, ibabalik nyo rin po, papabalik dito. At ito naman po isa, ito ay nakagayan po yan, nakapato. Tapos lalagyan po ito ng electrical tape. So mga kababayan, mahalaga pa rin po yung itong pag-ikot po ng ating electrical tape, ay dapat yung ano po yung pagkakaikot ng magnetic wire ay ganun din po yung ikot ng atin pong electrical tape. Mahalaga po yan para hindi po lagi silang salungat. Ayan. So dito, ito po ay lalagyan ko na dito na, kahit ang lagay nyo lang dito mga ka-TH, yung stick glue. At dito na po tayo maglalagay ng epoxy sa dulo. So pwede rin po ditong stick glue kapag nalagyan na natin ng load. At ito po mga kababayan ay tulad pa rin po ng aking ginawa doon sa Japanese one. Ganoon din po yung inyong gagawin para mas tumibay po siya. At dito naman po mga ka-TH, kung makapagpagawa po kayo ng ganito, ito po ilalagyan natin ng epoxy para hindi na po siya gumalaw. Ayan. Kailangan po yung epoxy sa loob. Ayan, ito mga ka-TH, ito po sobra. Pwede na po ninyo putulin. At lalagyan po natin ng stick glue. At ito na po mga kababayan, lalagyan ko na po ito ng stick glue. So yan mga kababayan, ay isusunod naman po natin yung load na dapat po natin ilagay dito. Ito po yung aurameter na with receiver. Yan po yan, na may load po tayong inilalagay diyan sa loob. At ganoon na rin po yung load na ating lalagay ay kumpleto na po yan dyan sa loob na yan. So lalagyan ko lang po ito mga ka-TH. Tulad pa rin po nung aking sinabi nung vlog ko po doon sa Japanese one, kailangan huwag nyo pong kakalimutan na lagyan ng buhangin. Yung buhay na buhangin po yan, buhay. Ayan dito. At saka by layer po yan, hanggang pataas po ng pataas. So mga by, lagyan lang po, lalagyan ko ng load. Ito mga ka-TH, yan, lalagyan na po natin ng load. Halaga pa rin po yung mga load na aking nilalagay. At huwag nyo po kakalimutan din yung carbon. So ito po yan, yung mga load na ating nilalagay ay kasama na rin po dun yung booster 500 plus, cobalt, booster liquid, powder, red mercury, at saka liquid metal mercury. At ganoon na rin po yung mahalagang tatlong klase na dapat po natin ilalagay dito para po doon sa mabilis siyang gagalaw. Segundo lamang gagalaw po itong ating aurameter. So wag niyo pong kakalimutan na kapag maglalagay po kayo ng load sa loob, dadasikin niyo po ng ganitong maliit na rod, dadasikin niyo po yan para hindi po siya luag o kalhag doon sa loob.
So ito pa rin mga katiis, mga kabayan, dapat sintro po ito. At katulad din po nito, dapat po yan ay tatama po yan dyan sa gitna. Sa gitna po ng, ayan, sa gitna po nitong rod. Ito po pagka binaluktot nyo yung dulo, tapos lalagyan po ito ng epoxy. So ayan mga kababayan, mga katiis. At dito naman po lalagyan din natin dito ng epoxy. Pwede na rin po dito lagyan ng stiglo, matibay na po yan. Tapos yan mga katiis, kukuha po kayo ng media na PVC at isasalpak po natin dito para hindi po ito kumalog sa loob. At yung sakto lamang po dito sa may ating magagawing handle na copper tube. So dapat mahalaga pa rin po na ito pong ating copper tube ay dapat hindi po nakalapat dito sa atin pong handle. Mahalaga po yan. Kaya ito lalagyan din po natin para nakalak po siya. Ayan. At lalagyan po ito ng masking tape at yan po isasalpak doon sa loob. So ayan mga kababayan, ay sana sundan nyo po itong aking mga ginagawa para po yan sa atin po mga aerometer. So ito mga katiis, pwede na po dyan ilagay nyo yung stiglo. Ayan. So yung mga pamamaraan po na ating gagawin, ito po yung aerometer na hindi naman po ito persado na katulad po ng ating ginagawang Japanese one. So dito po yan, kailangan malagyan din po ito ng lock para hindi po siya bibo kapag ipinasok po itong handle. So yan mga kababayan, dapat masundan nyo po yung aking ginagawa ng aerometer. Ito po yung malaking tulong para sa inyo sa pagbuo po paggawa ng aerometer. So ganito lamang po ito, at sa pamamagitan pa rin po ng load na aking nilalagay ay meron po tayo katulad na lang po noong isang cobalt, meron po yung sangkap ng element na pwedeng masagap po niya yung mga bagay na gusto po natin hanapin. May content po yan ng mga element. So yan mga kababayan, mga katiis, at abangan nyo rin po yun pong aking ilalabas na mga code, secret code compass o guide papunta po dun sa atin pong treasure na mga marker na malapit na po yun, at akin po mga nakasabok po yun. Ayan, abangan nyo lang mga katiis. Yun po ay para hindi kayo mahirapan sa pagbasa sa mga marker, at nandun na po yung mga tamang spot, nakalagay na rin po yun doon. So inaayos ko lang po yung mga katiis, at abangan nyo lang po yun, tiagad ko agad yung ipakikita. So ito mga kababayan, ganito pa rin ito pong receiver natin, dapat po yan ay iikutin. Yan. At kapag gumawa po kayo nyan, kailangan po yan ay sakto, at talagyan nyo po ng konting allowance. So ganyan. So gagawin po natin ang paraan yan. Dito ilalagay yung load dahil ito po ay cap. Natatanggal po ito para hindi po malaglag yung bala papunta dito sa loob. So sasaraduhan po natin yan. So ito mga kababayan, ito po ay nalagyan ko na ng stick glue. So matibay na po yan, at hindi naman po ito persado katulad po ng Japanese one. So gagawin po natin dito mga katiis, ito po ay meron ng load. Ito po yung media na PVC pipe, siyang ating lalagay dito sa loob. Yan ito mga kababayan, lalagay nyo po yan dyan sa loob. Yan po yung kukontra dito sa pinakang loob dito para hindi po siya luag at hindi po kakalog-kalog sa loob. At yan po yan, nandito po yan sa bandang dulo nito. Ayan. So para po yan ay mas
sikip, lalagyan po natin ng masking tape. At tapos dadagdagan po ito ng stick glue. Ayan. So ito po ka-TH, ito po yung mga pamamaraan na napakasimple lamang po yan kapag gagawa tayo ng aurameter. So ito po yan, ito po yung PVC na dapat dyan po yan nakalagay. At dadagdagan po natin dito ng stick glue magkabila para hindi na po siya gumalaw. At kapag ipinasok po ito, yan po yung resulta niya, nandito po yan sa loob, hindi po yan kakalog. At yan po ay mahigpit na ating ipapasok papunta sa loob. Yan. At ito naman po ay lalagyan ko na siya ng epoxy. Kailangan epoxy na po dito para nakapix na po yan dito sa pinakang dulo. Yan. So yan po mga kababayan, ay sana makagawa na po kayo ng inyong aurameter kung paano po yung ginagawa. Yan. At dito naman po sa pendulum, yan, katulad din po ng ating ginawa, babalok dito nitong dulo. So yan, papakita ko rin sa inyo mga ka-TH sa paggawa po ng aurameter. At ito mga ka-TH, nangangailangan po yan ng mga load na dapat po nating ilagay. So wag po kayong gagawa ng aurameter na hindi po kumpleto yung load, dahil kapag gagamitin nyo yan at kulang ang load, nagditik kayo, so yan po ay baka kay madikoy, ay sayang naman po yung pagod natin at mabubukya lamang tayo. So kailangan bago nyo po ipasok ito, ay dapat po ito ay ayos na, tuwid na po itong receiver. At ito po ay ipapasok na yan. At pag medyo sikip po yan, lalagyan po natin ng konting oil. Ayan. At diretso na po yan doon sa loob. Ayan. Ito po ilalagyan natin ng epoxy. Epoxy na po yan para hindi na po yan matanggal. So ito mga kababayan, mga ka-TH, ito po yung kanyang, dito po ilalagay yung load. Ayan. Ito po yung receiver, nandiyan po yan sa loob, at dito po ilalagay yung load. Kung ano po yung load na ating pong ilalagay dito, yun po yung ilulocate ng ating pong aurameter. So yan, ito po mga ka-TH ay pinagawa po ng ating isang ka-TH. Yan, ito po yung kanya na i-demo ko rin po ito. At sa pendulum naman po, ang gagawin nyo po dyan ka-TH, kung ganyan po yan, ito po nakaharap po sa inyo itong, nandito po sa dibdib niya itong handle. So pagbaluktot po natin, nakagayan po yan, ito po yung handle. Ang pagbaluktot po natin mga ka-TH ay papaganyan. Baluktutin po yan, pero bago nyo baluktutin ay lalagyan nyo muna po ng copper tube na ang haba po niyan ay 3. Yan, 3.5. Hindi po yung sa 3.5. Pasok nyo muna po yung copper tube, tapos lagay nyo po dito na number 23 or number 19 na magnetic wire. Tapos hindi nyo po dyan pupulunin, gagawa po kayo ng mas malaki na kaunti dito. Pupulot nyo muna po doon, pupulot nyo doon, tapos saka nyo ihulog, at saka naman ninyo babaluktutin itong dulo. Pero bago nyo baluktutin yan mga ka-TH, katulad pa rin po ng aking sinasabi, kailanganin nyo po itong body ng ballpen. Papasok nyo muna bago nyo baluktot. Tapos lalagyan nyo ng masking tape na maliit, kaunti, saka nyo pa puputol kayo ng ganun kaigsi, tapos isalpak nyo doon, at saka nyo naman po ito isasalpak pag ganon. Saka naman po nyo isasalpak yan ganon. At wag nyo na pong ilalagay, wag na po kayo maglalagay dito ng
mga pang anti-decoy. Nandito na po yan, nasa puno na po yan, hindi na po yan makakalukit ng decoy, andyan na po yan. At muli po mga kababayan, mga ka-TH, sana ang ginagawa kong upload na ito para po sa Aurameter, pagbuo ng Aurameter, ay makatulong din po sa inyo. At ito po ay nangangahulugan na dapat kumpleto po yung sangkap na ating ilalagay kapag gagawa po tayo ng anumang klaseng locator. Ayan, ito na mga ka-TH, ito po yung pinagawa. Kanya po itong body at ako na lang po naglagay ng load at saka ganito po yan. Inayos ko po yung kanyang rod. Yan. So ito mga ka-TH, hindi po ito yung aking lalagay sa pre-baloktot. Ito ay kukuha pa po ako ng ito video tuwid. Ayan, ituwid siya. So mga kababayan, mga ka-TH, sana nakatulong po ito sa inyo. Maraming salamat po sa atin lahat. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan mga kababayan. Salamat po.